Okay, mabuting umaga mula sa SSS at sa punto pong ito, pag-uusapan po natin ang death and funeral benefits ng isang miyembro ng SSS. At para po pag-usapan niya, kasama po natin ngayon ang Senior Program Specialist ng Retirement, Death and Funeral Benefits Administration Department ng SSS na si Ma'am Heidi De Guzman. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng mga nanonood. Okay, kung yung isang miyembro po ng SSS ay yumao na, sa ilalim po ng programa ng inyong departamento, ano po yung kanyang benepisyong makukuha? Kung ang isang miyembro po ng SSS ay namatay na, makakakuha po sila ng funeral, ang kanyang mga beneficiaries ay makakakuha ng funeral benefit at saka death benefit. Ito pong funeral benefit ay ibinabayad po ito sa sino mang gumastos sa mga funeral services ng namatay na miyembro. Sa ngayon po, ang halaga po ng funeral benefit ay nagre-range po ito sa 20,000 up to 40,000. Pero depende po ito sa bilang ng naihulog na contribution ng namatay na miyembro at ng kanyang average monthly salary credit. Alam niyo ma'am, usually po no, kapag may yumaong SSS member, ang mga nag-a-apply po nito yung mga kamag-anak. Bukod po sa mga kamag-anak, sino pa po ba yung pwede mag-apply nito? Para sa funeral benefit, ito po ay binabayad sa sino mang taong gumastos sa pagpapalibing ng namatay na miyembro. Para naman sa death benefit, meron po tayong, ito po ay cash benefit na ibinabayad sa mga benepisyaryo ng namatay na miyembro. Meron po tayong primary beneficiaries. 1, 2, 3, 4, 5, So, ang 6, mga 7. primary beneficiaries po, sila po yung legal na asawa ng namatay na miyembro, legitimated, legally adopted na mga minor children at saka illegitimate children. So, kung wala na pong primary beneficiaries ang namatay na miyembro, halimbawa, ang isang miyembro, namatay po siya single, ang death benefit po nito ay maibabayad sa kanyang mga magulang. Sila po ang secondary beneficiaries. So halimbawa, kung wala naman pong primary at secondary beneficiaries ang namatay na miyembro, ang ibabayad po na death benefit ay para sa kanilang mga designated beneficiaries. Ito po yung mga beneficiaries na nakalagay sa kanilang members records sa SSS. Okay, ma'am, meron po bang prescriptive period yung pagpa-file naman nito? Wala pong prescriptive period sa pagpa-file ng funeral at saka death benefit. So kahit na po matagal na pong namatay ang isang miyembro, maaari pa rin po silang makapag-claim dahil wala po kaming prescriptive period. Kasi po may mga nagtatanong before kung meron din expiration ito, halimbawang few years ago pa namatay yung isang SSS member. Ano po yung SSS death benefit at yung mga saklaw pa po nitong mga benepisyo? So, ang death benefit po ay meron po tayong dalawang benefit dyan. Meron po tayong monthly pension at lump sum benefit. Para makakuha po ng monthly pension, ang primary beneficiaries ng namatay na miyembro, kailangan po nakapaghulog po ang namatay ng at least 36 monthly contributions. So, kung wala pong 36 monthly contributions, ang kanya pong primary beneficiaries ay makakukuha lamang ng lump sum death benefit. So, ito din po ang lump sum death benefit din po ang ibinabayad namin sa mga secondary beneficiaries. Sakasakali pong wala yung primary beneficiaries at saka yung secondary beneficiaries, sino po ang dapat bayaran ng SSS? So, ibabayad po namin ang death benefit sa kanyang mga designated beneficiaries. Sila po yung mga beneficiary na inilagay ng namatay na miyembro sa kanyang members record sa E1 or E4. Ma'am, maaari niyo po bang ipaliwanag din kung ano yung mga klase po ng benepisyo ng isang namatay na SSS member? Katulad nga po ng sinabi ko, meron po silang monthly pension at saka lump sum death benefit. So yung monthly pension po, para lang po yun sa primary beneficiaries. Yung legal na asawa at mga legitimate na mga minor de edad na anak. Legitimated, legally adopted at saka illegitimate dependent children. Kung sakasakali po yung isang SSS member na yumao, no, ay tumatanggap dati ng pensyon. Kapag siya po ba'y namatay na, may tatanggap pa po ba ng pensyon na yon? Opo. Kung ang isang miyembro na nagpe-pension na at may asawa pa po siya, buhay pa, ililipat po namin 100% ng kanyang monthly pension sa kanyang asawa. Opo.
Kung additional din po, may dependence pension din po tayo. Ang equivalent po ng dependence pension is 10% po iyon ng kanyang monthly pension. So kung wala po yung asawa niya, maaari din sa mga anak. So kung wala pong asawa at hindi pa ho niya natatanggap ang pension niya ng 5 taon, less than 5 years lang siya nakapag-receive ng monthly pension, maililipat po yung balance ng 5-year pension sa kanyang mga secondary beneficiaries. Okay. Halimbawa po yung isang SSS member naman ay merong existing loan na binabayaran. Kumbaga, nangutang muna sa SSS at hindi niya patapos bayaran. Ano pong mangyayari dito? Ibinabawas po namin yon. Yung balance po ng kanyang loan, ibinabawas po namin yon sa makukuha niyang death benefit. Binabawas po yun lahat, yung outstanding balance ng kanyang salary loan. Okay. Sa lahat po ng mga napag-usapan natin, maaari po ba rin alamin ng mga SSS members ito sa pamamagitan online? Opo, maaari po silang mag-login sa website ng SSS. Ang website po ng SSS ay www.sss.gov.ph. So, maaari din po silang tumawag sa aming call center. Meron po kaming call center 24/5 at ang telephone numbers po namin ay 920-6446 hanggang 55. Halimbawa po, ang mga kamag-anak ay nag-apply na para sa programang ito ng SSS. Dahil ang SSS member ay yumaon na po. Usually po, ilang linggo ang tinatagal po nito? Kung wala naman po problema sa mga dokumentong na isubmit, sa mga records niya sa SSS, usually less than a month, nasisettle na po namin yung kanyang death benefit and funeral. Ang funeral benefit po is 2 to 3 days lang po yan. Okay, ang halimbawa po may employer, yung namatay na miyembro ng SSS, kailangan din po bang i-notify ng employer yung SSS tungkol sa kalagayan ng kanilang empleyado? Ay, hindi naman ho requirement yun. Hindi na po requirement. Yung employer, kung work-connected lang po ang pagkamatay, pwede ho yung mag-inform din yung employer sa SSS. Sa pagpuproseso po nito sa inyong departamento, may mga na-encounter po ba kayong mga problema? Yun nga po, katulad po ng hindi po nagmamatch yung mga records nila sa SSS, may diferensya po sa date of birth or minsan wala pong naihulog na contribution ang kanilang mga employer. Usually yun ang mga na-encounter namin problema na nagko-contribute sa delay ng pagpaprocess ng kanilang death benefit. Halimbawa po, mayroon ding may kakulangan sa dokumento. Opo, kakulangan sa dokumento at hindi po nila ma-comply kaagad yung requirements. Nakaka-contribute po yun sa delay. So, pinakamaganda palang advice natin ngayon sa ating mga SSS members na kailangan kumpleto ang dokumento, nakahanda lagi ito, at kung sakasakali yung mga may error sa kanilang data ay dapat ngayon palang ayusin na. Opo, bago man po sila sa retire, siyempre pagka-death, hindi ho natin alam kung kailan naman ho yan darating. So, dapat ayusin na naman nila bago may contingency na dumating sa member. Okay, dahil may mga kakilala rin po ako na nag-claim sila sa may SSS nung nasawi yung kanilang magulang na miyembro ng SSS. Medyo nahirapan din dahil sa documents. Biro mo, nagluluksa ka na, nagpoproseso ka pa ng mga dokumento. So, mas mabuti na ngayon pa lamang habang tayo malakas pa, ayusin na itong mga data ito. Meron pa po ba kayong kaya gustong idagdag tungkol sa mga miyembro natin sa SSS na may nais pang malaman patungkol sa programang ito? Nais ko lang pong ipaalam sa lahat ng mga pensioners, meron na ho tayong makakatanggap ho sila ng 13th month pension sa darating na December. So, expect yung 13th month pension nila sa December. Ito yung kanilang bonus Christmas gift din ng SSS, Opo. Dapat asahan na rin nila yan dahil napag-usapan namin last week na isang buwan na tinatanggap na pension ang kanilang matatanggap. Magiging 13th month pension. Okay. Any last words or messages po sa ating mga SSS members, ma'am? Okay. Katulad po ng sinabi natin kanina, ayusin na natin ng maaga yung mga records natin sa SSS para po pagdating po ng time na mag-claim na po kayo ng inyong benefit, wala na hong problema sa inyong records at mabilis na ho ang pagpoproseso na inyong benefit. Ito po.
Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakapanayan po natin ang Senior Program Specialist ng Retirement Death and Funeral Benefits Administration Department ng SSS na si Ma'am Heidi De Guzman. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng SSS. Buti na lang, may SSS.